Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga karibin natin, bumaliktad na. Nako, Bistado, Okta Research, umamin na. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ng ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at ito na nga, simulan na po natin to. Sawa ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media. Ito nga po mga karibin natin, nasa thumbnail po kanina natin, no? Itong sinasabi nating Bistado Okta Research umamin na, sapagkat mga kababayan, ito po, no? Ito po ang balita sa Bulgar, no? Sinasabi po dito ng Okta Research, no? Dahil sa 20 pesos na kilo ng bigas, ratings ni PBBM tataas pa. Aba, teka lang. Ha? Hindi pa man nasisimulan yung pagdi-distribute or itong kanilang programang 20 pesos na kilo ng bigas, nakapag-conclude agad ang Okta Research na tataas pa po ang ratings ni President Bongbong Marcos Jr. Kung matatandaan po natin, Okta Research din po ang nagpalabas ng research result, mga kabayan, ng survey result na kung saan mas mataas po ang nakuhang ratings ni President Bongbong Marcos Jr. kaysa po sa kay Vice President Sara Duterte. Sinasabi nga nila, 6 out of 10 Filipino ay nagtitiwala kay President Bongbong Marcos Jr. No? Pero teka nga, mag-focus muna tayo dito sa sinasabi nila. Kasi ito hindi pa nasisimulan yung 20 pesos na kilo ng bigas. Pero nakapag-conclude na sila agad na tataas ang ratings ni President Bongbong Marcos Jr. Ibig sabihin, kinukondisyon na po nila yung pag-iisip ng ordinaryong Pilipino just to believe, mga kababayan, sa magiging resulta ng kanilang survey. Wherein sinasabi nila, ngayon pa lamang ay tataas po ang ratings ni PBBM, mga karibin natin. Di ba parang ginagapang na ito, no? Malayo pa yung survey pero ginagapang na ninyo yung magiging resulta. Parang under the table na ito, mga kababayan. Ano po sa palagay nyo, mga kababayan? Credible ba talaga ang Okta Research to give survey result, no? Or mag-conduct sila ng survey, mga kababayan? Kasi wala pa talagang concluded nila na tataas ang ratings ni PBBM. Paano po kung ganito ang naging resulta ng 20 pesos na kilo ng bigas program, no? Day 1, nasabi dito ito, May 1, 2025, nagsimula po yung rollout ng 20 pesos na kilo ng bigas sa Cebu, no? Tapos kinabukasan, ito ang nangyari. May 2, May 2, 2025. Department of Agriculture suspends sale of 20 pesos per kilogram rice after first day rollout in Cebu. Ngayon, paano nyo pa masasabi na magkakaroon ng pagtaas ang ratings ni PBBM gayong hindi na naituloy kinabukasan yung rollout, mga kababayan, ng 20 pesos per kilogram, no, ng bigas na programa ng gobyerno. Ito po yung balita ngayon sa GMA News 4 hours ago, mga kabayan. The first day of rollout of the 20 pesos per kilogram of rice of the National Food Authority in Cebu draw long lines of consumers on May 1, 2025. However, the Department of Agriculture talaga pinilahan daw, no? Pero ito ang nangyari. However, the Department of Agriculture announced it is temporarily stopping the sale until the end of 2025 election
period in compliance with the directives of the Commission on Election, mga kababayan, COMELEC, no? No. And eto nga ha, eto COMELEC, sa COMELEC muna tayo mga kababayan. Ano ang pagkakaiba ng AKAP, yung ayuda dito po sa programa namang 20 pesos na kilo ng bigas, program ng gobyerno? Kung itong pagbebenta ng 20 pesos na kilo ng bigas ay hindi sumusunod sa election, may tawag dyan, di ba? Omnibus election code, yan. Yata yun eh. Di ba? Or basta hindi sumusunod sa batas ng COMELEC, hindi nagko-comply sa batas ng COMELEC, how about the AKAP? Doon wala ka talagang babayaran. There is no exchange of something. Ibibigay talaga sa'yo, Paano yan? Paano nagkakaibang AKAP dito po sa 20 pesos per kilogram ng bigas? Etong programa sa bigas, pinahinto ninyo, pero yung AKAP, continue. Di ba? Nagtatanong lang po mga kababayan, diba, sa COMELEC, kung ano po ang pagkakaiba nitong dalawang ito, bakit nyo pinahinto ito, at yung isa na pamimigay ng ayuda ay okay lang, sige, go lang ng go. Diba? Anyway, ano pong inyong reaction dyan mga kababayan? Ito naman, pasadahan naman po natin itong statement ni President Bongbong Marcos Jr., no? From Daily Tribune 4 hours ago, honor your workers with raise or praise. Yan mga kababayan. Sabi po dito. Sabi po ni President Bongbong Marcos Jr., more promises, 0% raise. Nako naman, parang hindi naman sanay ang taong bayan dyan eh. Diba? Kay President Bongbong Marcos Jr., na-experience po natin itong more promises, no raise. Not only raise, mga kababayan, what I'm trying to point out, mga karibin natin, yung mga pinapangako niya, hindi naman natutupad. Ito kasing statement na ito is about na sa labor din, di ba? Yung mga empleyado na nila, hindi sila tinataasan ng sweldo, pero marami po ang pinapangako, di ba? Gaya ng mga politiko ngayon, mga kababayan, pangako ng pangako yan. Pag nanalo, hindi na nila maaalala kung anong mga pinangako nila. Ganon din po yung sa mga employer, di ba? At ganon din po itong si President Bongbong Marcos Jr. At parang siya pa nga ang modelo, mga kababayan, sapagkat siya po ang ama ng ating bansa. Di ba? More promises. Promise, kaliwat ka ng pangako, pero tinutupad ba ninyo? Iba nga yung sinasabi ninyo sa ginagawa ninyo. Paano pa kayo magkakaroon ng compliance sa inyong mga promise, di ba? Budol lang kami, no? Nabudol lang ang napala namin. At maybe pinagsisisihan po yun ng nakakaraming Pilipino, mga kababayan, no? Na mabudol, no? Ngayon, budol na naman tayo ngayon. Eleksyon ngayon, mga kababayan, malamang sa malamang, marami po ang nambubudol ngayong mga panahong ito. Kaya ingat-ingat, mga kababayan. Sa mga matatamis at mga matatalinhagang mga salita ng ating mga kandidato, di ba? Pumili po tayo yung talagang nagsiservisyo sa ating bansa. Alright? Okay, ito last po natin pag-uusapan bago natin i-play ang video, mga karibin natin. Patungkol naman po ito kay General Marbel at Torre. Sabi po ng dalawa, handang harapin ang mga kaso sa pag-aresto kay Duterte. Nako, handa raw si General Marbel at General Torre na harapin ang mga kaso sa pag-aresto kay former President Duterte. Ibig lang sabihin nito, mga kababayan, ay umaamin ba sila that there is a violation doon sa kanilang ginawang pag-aresto? Kasi handang-handa silang harapin, mga kababayan, kung ano man ito. Diba?
Ibig sabihin lang, umaamin ba sila na talagang may kasalanan or may mapagkakamali? It is unconstitutional yung pag-aresto. Hindi nga pag-aresto yung tawag ng mga lawyers eh. It is a kidnapping or may term sila eh. May term po yung mga lawyers about sa kidnapping, mga kababayan. So, yan. Ano po ang inyong masasabi dito? Dapat lang. Dapat lang po harapin niyo yan. Kasi kayo naman ang may gawa. Alangan naman na ako. For example lang naman, ba? Alangan naman ako ang humarap diyan, kayo naman ang humuli, di ba? Kayo naman po yung pasimuno, di ba, mga kababayan? Kaya kailangan talaga harapin ninyo at maybe sooner or later, mga karibin natin, talagang mangyayari po itong haharapin talaga ninyo yan, no? Alright, ano po ang inyong opinion dyan, mga karibin natin? Eto, pasadahan po natin ang video ito. Eto na po. Tunay na sumuko na ang mga kaalyado Bigyan po ni natin ng BBM. reaksyon. Nakaw, pambihira. Sumuko na ang mga senador, ang kaalyado ni BBM at panalo na ang Duterte. Sige, tuloy. Pag-usapan natin to. Nangangamba ang mga taga-alyansa ng Bagong Pilipinas sa impormasyong nakikialam daw ang China sa eleksyon ng Pilipinas. Eto na naman po tayo, nangingialam na naman daw ang China. Sige. Pare-parehas na naaalarma ang mga taga-alyansa para sa Bagong Pilipinas sa umano'y pakikialam ng China sa paparating na Bilang Pilipino 2020. Tingnan mo yung mga pagbubuka. Abalos! Oy! Malungkot ka? Aasa ka? Aasa pa si Abalos mananalo? Ay, ngiwi pa more. Malulungkot sila. Mga talo kayo. Si re-electionist Senator Francis Tolentino na nanguna sa Senate hearing kung saan lumabas ang impormasyon kaugnay sa China, gustong pagpaliwanagin si Chinese Ambassador Wang Xilian. A clear transgression of our sovereignty. Isang karumal-dumal at nakakahindik na pagyapak sa ating kalayaan. Tingnan mo ito si Tolentino. Ikaw ang pambansang balimbing. Tolentino, nagkamali ka, no? Ito si Tolentino, nagkamali dahil pumunta siya dyan dahil kailangan niya ng makinarya, knowing na siya ay mananalo dahil mahina ang PDP, dahil walang pera. Dyan siya sa may pera, dyan siya sa may makinarya. Hindi nila alam, kahit walang pera ang PDP, meron silang makinarya sa katauhan ng KOJC, sa katauhan ni Pastor Kibuloy. Nadali siya ngayon. Ang nangyayari ngayon, lumalakas ang Duterte. Sila ang pahina. Wrong decision, Tolentino. Okay, nako. Medyo pagpasensyahan nyo lang kasi humihina po ang internet dito sa location ko, no? So, baka nagpuputol-putol po dyan sa inyo. But anyway, tuloy po tayo. Alyansa gusto ng Beijing na maka-China ang manalong mga kandidato para makontrol ang West Philippine Sea. They wanted control. I mean, the foreign country. And yun nga, because of the massive mineral resources in the West Philippine Sea area, under the water, 5.7 billion barrels of oil, imagine. And much more quantities of natural gas. Ay nako, bago tayo pumunta rito kay Erwin Tulfo, no? Tingnan nyo po, ito ay lantarang pagsuko ng mga senador na kakampi ni BBM. Bakit kanyo? Isipin ninyo, pumunta na sila dun sa propaganda. Alam naman natin, wala naman talaga tayong problema sa China. Kathang isip lang nila eh. Sinasabi nga ng marami, kayo nga mga politiko ang maraming negosyo sa China. Kung galit kayo sa China, bakit hindi nyo putulin yung inyong mga negosyo, ang inyong mga investment dyan sa China? Diba? Hindi po problema ang China. Ilang taon na po ang Pilipinas, wala naman tayong problema sa China. Nagkaroon lang tayo ng problema sa China itong panahon ni Marcos, itong panahon ni BBM. Kaya yung problema natin sa China, kathang isip lang. Sino ba ang sumakop sa Pilipinas? Amerika ba o China? Sino ba ang may base militar sa Pilipinas? China o Amerika? Sino ba ang may EDCA sa Pilipinas? China, Amerika? Sino bang pakialamero? Sino bang nang-aapi sa Pilipinas? China o Amerika? Sino bang maraming binuntis na mga Pilipino? May mga Pilipina, Amerika o China? Di ba? Sino bang maraming ginaasa dyan sa base militar nila? Sino? Diba? Nagiging realistic lang po tayo. Kathang isip lang yan ni BBM or dahil kinakalaban niya ang China at alam natin ang punot dulo nito. Hindi po pro-China ang Duterte. Hindi po kami pro-China. Gumagawa lang ng kwento etong timbangag dahil pag binanggit mo ang China, ididikit sa Duterte. Ngayon, punta tayo ngayon sa issue. Ito na yung last kura nila. Nararamdaman nila malakas
ang Duterte. Kasi hindi naman kailangan banggitin ito ng mga senador na kakampi ni BBM. They are intelligent enough to know na wala naman talaga tayong problema sa China. Lalong-lalo na yan si Tolentino. Galing yan sa kampo ni Duterte. Alam niya, kathangisip lang yung China nila. Bakit ngayon sila nagsasalita ng China? Ito ay lantarang ebidensya na panalo na ang Duterte. Ano, sumusuko na kayo? Sumusuko na kayo kaya pumupunta na kayo sa propaganda. Kaya sinasakyan na ninyo ang propaganda ni Marcos. Dahil ididikit ang China kay Duterte at dapat wag niyong iboto ang Duterte. Diba? Ayan ay pagsuko ninyo sa laban. Desperado na kayo. Sa madaling salita, sa salitang Pilipino, kapit patalim na kayo. You have no choice. It's either Eto nga mga karibyo natin nakakapagtaka, di ba? Pagdating po dito sa China, no? Sa issue ng China, itong alyansa mga kababayan, mabilis pa po sa kidlat ang kanilang pagresponde kung baga, di ba? Pero pagdating po doon sa hinanaing ng ating mga kababayang OFW, yung specifically mga kababayan, yung sa Hong Kong, 'di ba, nag-trending na yung binoto niya ay iba yung lumabas, 'di ba? Yung resibo, yung QR code, something like that, mga problema. Hindi po ni isang, ewan ko lang pero sa kapapanood ko ng balita ni isang politiko na mga, 'di ba? Wala naman silang sinabi. Hindi sila nag-react patungkol po doon. Nakakapagtaka lang. Diba? Nakakapagtaka lang kasi hindi po nagre-react itong alyansa patungkol po doon sa COMELEC. No? Pero pagdating sa China, no, grabe. Mabilis pa sa alas 4 kung makapagbigay ng statement ang mga ito, mga kababayan. No? Well, anyway mga karibin natin, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito? Comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sa wala ng bayan ko, sa mga nakaw